So, panoorin po natin yung speech ni Atty. Medja Bilyo, dating Executive Secretary ni dating Pangulong Duterte, yung sa birthday ni Digong ng 8th birthday sa Daeg. Medja Bilyo. Pakinggan po natin ito po ay narinig natin. Kasi naging controversial yun eh. Ito ang mga sagot niya sa akin. Limig mo, pinakalisod. Pero aping nani sa serbisyo sa katauhan. Medyo dahan-dahan ang aking panganalita ngayon sapagkat kung sundin ko ang pag-impake ni Atty. Abisado kanina, baka hindi ko matatapos ang aking speech. Magandang hapon po sa lahat ng mga kababayan ko. Matagal nang napagkakitan, makapiling ang pinakamamahal ng punong bayan at Pangulo, pinakamagiting na Pangulo ng mahal nating bansa, si Mayor President Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang ika-81 kaarawan ni Mayor Duterte sa di kanais-nais o di kaaya-ayang sitwasyon. Ito ang pangalawang taon na siya ay nasa loob ng piitan upang ipagdiwang mahigit na isang taon na siyang nag-iisa. Di kapiling ang mga mahal niya sa buhay. Di kapiling ang sambayanang Pilipino. Pinagtaksilan at dinukot ng mga traidor nating mga kababayan. Labas ito sa kanyang kalooban at sa ating mga batas, nadalhin siya sa banyagang lugar upang litisin sa mga bintang na dapat kapwa nating Pilipino ang siya lamang ang dapat dumidingin at umatol. Right? So, maliwanag po yung sinasabi niya, nakakulong daw sa foreign land, at sinasabi niya na dapat Pilipino lang ang lilitis sa kanya. Wala pong nakuha ang justisya rito eh. Yung mga nagsampa sa Daeg, sa ICC, walang nangyari. Kaya po sila tumakbo sa ICC, doon sila nagpasaklolo na magkaroon sila ng justisya. So, dininig naman sila ng ICC. So, nangyari, nagkaroon ng warrant of arrest at kinuha si dating Pangulong Duterte. Ito sinasabi ni Atake. Inatake ito dito eh. Kaya sabi nila, napahagang karma niya eh. Binanatan niya kasi si Pangulong Bongbong. Ayan, gumano siya. Takbo na sa ospital. Pero ito, pinanunod lang natin. Para bang ang mga Pilipino napakawalang yan tao? Dinukod daw. Saka nakakita si General Nicolas Torre magdudukot ng dating Pangulo. Napaka-nonsense naman ito sinasabi ng abogadong ito. Abogado pa man din. Sa bagay, sip-sip kasi kay Duterte. Pakinggan pa natin si sip-sip. Si Atake. Na dapat kapwa nating Pilipino ang siya lamang ang dapat dumidingin at umatol. Crime against humanity daw. Samantalang buong-buo ang tiwala, pagmamahal
at suporta ng buong sambayanang Pilipino. Hindi buong buo ang suporta ng Pilipino sa buong mundo. Ito, matanda na, abogado, sinungaling pa eh. Oh, ang daming nagpo-protest sa phone mong si Duterte. Paano sinasabi mong masyado sinungaling ito eh. Kaya sabi nga ng taong bayan, ayun na, napaga yung stroke niya. Ay, karma. Tingnan natin ulit si Stroke. Alam po ninyo, napakasakit mawalay sa lugar na inyong pinaglakihan at malapit sa inyong puso. Sa akin po, ito ang lungsod ng Davao. Nung ako po ay nasa murang edad pa lamang, ang aming pamilya ay pilit na lumipat sa ibang lugar upang ilayo ang mahal kong ama sa pagsubok sa politika. I always pleaded for my parents to allow me to stay in Davao City with my relatives. Ngunit hindi ako napagbigyan. Ano na kaya kung ikaw ay pilit na iniwalay sa lugar na iyong pinamunuan ng may buong tapang at malasakit bilang punong bayan, pangalawang punong bayan, at representante sa higit kumulang na 30 taon at higit sa lahat 6 na taon bilang Pangulo ng bansa. Noong makikita namin sa loob ng kanyang pigitan, tinanong ko siya kung ang pinagdaanan ng pambibigil, pagtuot at pagtataksil ng mga Pilipinong traidor ay ang pinakamabigat niyang karanasan sa buong buhay. Ito ang mga sagot niya sa akin. Rinig mo, pinakalisod, Ayan na. COVID. Yan na yung stroke. Rinig mo, pinakalisod ang COVID. Rinig mo, pinakalisod ang COVID. Pero apil na din sa servisyo sa katauhan. Ayan. Yan ang sinasabi nilang napahaga ang karma. Nagtataranta na sila. Oh. Sa social media po, humingi ng panalangin si Bongo para sa kanya. Di ba nakita niyo sa social media? Nakahiga, naka-dextrose, inatagi pala siya ng stroke. Ayan. Kasi hindi maganda yung mga binitawan niyang salita labang kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan nasa social media yan, nakakalat na yan. Hindi tayo pwedeng mag-lobid ng kwento dyan. Ayan, kita niyo po? Yan nangyari sa kanya doon sa anniversary o birthday ni Duterte. Ayan. So, pakinggan natin yung balita sa GMA tungkol sa kalagayan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea pala. Ito po, pakinggan natin sa GMA. Sumailalim sa medical procedure si dating Executive Secretary Salvador Medialdea matapos sumama ang pakiramdam sa Davao City nitong Sabado. Ayon yan kay Senador Bongo na bumisita kay Medialdea sa ospital. Hindi sinabi ni Go kung anong klaseng medical procedure ang ginawa kay Medialdea. Pero masama na raw ang pakiramdam ni Medialdea nang dumalo sa isang programa
para ipagdiwang ang kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Sabado, March 28. Biglang naupo si Medialdea kaya natigil ang kanyang pagsasalita sa programa. Inalalayan siya ng medical staff at kalaunay dinala sa ospital. Gusto mo bang So, yun nga po nangyari sa kanya, no? Kasi, yan, nakikita niyo naman sa social media kung ano sinabi niya tungkol kay Marcos. Mag-resign ka na, baka kukunin ka na ni Lord, sabi niya. Kaya sabi ng taong bayan, ayan, napahaga. Yung karma. Yun nangyari yun, nung nagdadialog siya doon sa 81st birthday ni dating Pangulong Duterte. Siyempre, ang mga ito nila din, yung mga pagmamayabang. Tapos, dumating nga yung nagsabi siya ng hindi maganda labang kay Marcos. Kaya sabi ng mga taong bayan, napahagang karma. Meron tayong babasahin sa Biblia, kaibigan. Ganito po, ito may Biblia. Sa Roma 13:1, sabi ni Apostol Pablo, ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Bawat tao individual. Bata, matanda, o alanganing ang edad. Dapat nagpapasakop tayo sa pamahalaan. Ayon kay San Pablo, tuloy natin ang basa. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Pamahalang umiiral. Sino umiiral na pamahalaan? Ang gobyerno sa Pilipinas. Hindi ba si Bongbong bilang Pangulo? Nang binanatan niya si Bongbong, mag-resign ka na, baka kunin ka na ni Lord, sabi niya. Kita niyo, walang respeto, walang naturingan pamandin ng abogado at nanungkulan sa gobyerno bilang executive secretary ni Digong, walang respeto. Kaya yan, si Bongo naman sa social media, humingi siya ng panalangin para sa Attorney Medialdea. Yan. Medialdea pa. Pero kanino mo pagdadasal? Sa Diyos? Yung Diyos na may gawa ng langit at lupa, yun ang minura ni kanyang pohon. Si Duterte. Who is stupid God? Minura niya eh. Kanino mo dadalangin ngayon? Bongo. Kaya ako, payo ko, puntaan mo na lang yung nagpapanggap na peke Kristo sa Davao, yung barkada nyo, barkada ni Duterte. Nandun sa Pasig City Jail. Mag-iusap kayo doon, kung maaari, makausap ninyo si Apollo Kibulok. Kaya, peking Kristo naman yun eh. Diba? Anong sabi niya? Lahat ng inyong kaluluwa akin, ako ang pipirma. Pipirma daw pero nakakulong. So, maliwanag ang sabi ni Pablo, pasakop o dos. Kaya nga, ang lumalaban sa kapamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Kinakalaban ng mga Duterte ang gobyerno Marcos. So, ibig sabihin, kung kinakalaban nila ang Diyos, kaya sabi nga, yan, napadali ng karma mo. Kinakalaban nyo kasi yung itinalaga ng Diyos. Pag kinalaban mo yung gobyerno na itinalaga ng Diyos, para mo nang kinalaban ng Diyos. Medialdea. Ano ba pangalan nito? Medialdea. Medialdea. Attorney Medialdea. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Yung gobyerno may karapatan mamarusa. Pero bago mamarusa ang gobyerno, ayan, sabi nga, napagaling karma. Ibig sabihin, pinarusahan ka raw ng Diyos ayon sa mga
Sige, yung mga baser. 3. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papapurihan kanila. 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa inyo at dahil sa iyo ng matwid. Ano daw yung matwid? Magpasakop sa mga pamahalaan. Tingnan nyo nangyayari kay Sarah. Hindi siya nagpapasakop kay Bongbong eh. Pinagbantahan pa niya yung buhay ni Bongbong. Di ba? Sabi niya, putang ina nyo. Umupa na ako, pag namatay ako, patayin mo si Bongbong, patayin mo si Lisa, patayin mo si Speaker. Hindi siya nagpapasakop. Ngayon, anong nangyayari sa kanya? Ayan, tumatakbo na naman, nagtatago naman sa mga saya ng mga hukuman ba ito? Yung Korte Suprema, o hukuman ni Satanas ito? Kasi lahat na nakaupo doon, halos nilagay ni Duterte eh. Kaya doon, sana kumilos naman ang Diyos, kumari, huwag nang ipahintulot makialam pa ang Korte Suprema. Kasi, yung gusto ng Korte Suprema, sila naman ang sinusunod ngayon ng Kongreso. Napakareklamo ng Sara Duterte na yan. Kung wala talaga siyang kasalanan, dapat di siya umarap. Kaso kaya hindi siya makaharap, talagang santambak ang kanyang kawalangyaan eh. Isa lang ha, yung 125 million lang. Hindi nga may paliwanag kung saan dinala yun eh. Yung bago mo po silang sa Malacanang ni Bongbong nung hindi pa sila naglalaban. Binigyan siya ng 125 million. Kita nyo yung mga pinadala ni Sara noon, yung abogado, tsaka yung isang babae na kandalubig sila ng kasinungalingan. Doon sa 19th Congress, hindi ba kanda hospital sila? Kita nyo, gawag masama kasi, kaya sabi ng taong bayan nakarma na. Ang bilis ng karma kanila. Kahit naman kay Digong, ang bilis daw ng karma eh. Pag nawala pala sa Malacanang, nakarma na. Sabi ng taong bayan, ayan, nakakarma na. Bakit? Yun, nag-celebrate ng 81 years sa kulungan sa Dahig. Di bali, special naman. Imported, foreigner. Masarap ang kalagayan doon kaysa naman sa kulungan sa Pilipinas. Ewan. Kaya tatandaan niyo po yan. May utos ang Diyos. Si Pablo po, apostol, hindi po siya nag-uutos, salita ng Diyos yun. Kaya galit ang Diyos sa mga kumakalaban sa gobyerno na ang Diyos mismo ang nagtatag. Dapat po, ang ating sitwasyon sa buhay, dapat magpasakop tayo sa gobyerno. Kita nyo si Marcos, walang ginagawa lahat ni Marcos ang para sa lahat ng ikabubuti natin. Lahat. Meron ba kayo na narinig na gumagawa? At saka ito, meron ba sinabi si Bongbong Marcos ng masama kay Medial Dea? Wala. Meron ba kayong narinig kay Marcos na nagsalita ng masama kay Digong? Meron ba kayong narinig kay Marcos na nagsalita ng masama labang kay Sara? Pero bakit nagalit sila sa kanya? Yan ang mahirap eh.
binabanatan nyo ang lingkod ng Diyos. Nasa Biblia, binasa ko eh. Binasa ko. Lingkod ng Diyos pala ang presidente. Eh, binabanatan nyo. Ayan. Anong nangyari kay Medialdea? Ayun, na-stroke, naka-hospital. Anong nangyari kay Digong? Yung mahisog, binanatan niya si Marcos. Yan ang nangyari kay Sara. Putang ina nyo. Pag namatay ako, patayin mo si Marcos, patayin mo si Lisa, patayin mo si Speaker Romualdez, sabi niya. Oh, ano nangyari? Ayan, para siyang ano. Hindi mapalagay. Ayan, nagpapasaklolo na naman sa Korte Suprema. Ay, ewan. Ang tatapang nila. Pero pagdating pala sa kasuhan, ala. Para silang mga asong yung buntod ba, yung gumano sa pit niya. Ganyan sila. Asan ang tapang ni Sara? Yun lang sa Davao matapang niya. Nakikita niyo yung sheriff nung araw, sinuntok niya. Eh, yung sheriff, tagahatid lang ng sulat ng korte yun eh. Pero siyang pinagalitan, siya sinuntok. Dapat ang ginawa ni Sara doon, pinuntahan yung judge. Yung judge ang kanya suntukin. Eh, hindi niya kaya, judge yun eh. Eh, sinuntok niya yung pobreng sheriff na nagatid lang ng sulat ng order. O, tagatid lang yun. Messenger lang yun. Barya-barya lang ang sweldo. O, dahil nakaupo sila sa Davao, yung binanatan niya. Dapat ang judge ang binanatan mo ron yung nag-order. Wala eh. Takot din siya eh. May kalalagyan kasi siya doon pagka binanatan niya yung judge. Kaya ang kaya niya lang yung butiki. Yung maliliit. Sige, hanggang dito na lamang. Tatandaan niyo po ito. Yung binasa ko, kung may Biblia kayo, Roma, chapter 13. Tungkol po sa pagpapasakop sa gobyerno yun. Ayon kay Apostol Pablo, na apostol ng Diyos kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo sa amin na sino man ang lalaban sa gobyerno ay nilalabanan ka namin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Once again, sa eleksyon sa 2028, sana naman maawa kayo sa bansang Pilipinas. Ang iboto naman ninyo, yung malinis ang track record. Hindi yung boto lang ng boto, hindi tama yan. Gamitin nyo naman ang tama yung utak ninyo. Binigyan kayo ng tamang utak ng Diyos, ginagamit nyo naman kay Satanas. Wag ganon. Mag-isip po kayo. Maawa kayo sa bansang Pilipinas, kaibigan. Sige po, ganito na lamang, ano? God bless us all.